Good morning mga riders, nandito naman tayo sa Moto Motorcycles dito po sa Purok 2, Barangay Bangka-Bangka, Victoria, Laguna. May babalikan po kasi tayong isang motor na magugustuhan nyo po, sigurado. Okay mga ka-riders, kung maaalala nyo, siguro 3 months ago nakapag-review na po tayo nitong Euromotor Marvel 130i. Sa Kabuyaw po yun. So dito po sa Victoria, nadaanan ko. Kasi kulay blue po yung na-review natin dun eh. So dito po, ito po yung gustong-gusto kong kulay, itong jewel green. Kaya ito, maganda. Meron pa po rin silang Marvel 125. Siguro, i-compare natin yung pagkakaiba niya. Ano po, para dun sa mga bago pa lang po manonood. Ay ito ho, para sa inyo po ito. Shoutout Sir Marlo ng Bangka-Bangka Victoria, Mitsukoshi. Pati muna sir, pati muna. Yung shoutout sa mga Oshi natin dyan, sa lahat ng branch ng Mitsukoshi, yan. Laban lang. Okay. Start tayo ng release. Okay, sige. Lalabas na po namin ni Sir Marlo. Okay, maalala nyo, ito ang una ko pong na-review sa Marvel 125. Siguro po mga pang-apat na beses na natin gagawin to. Kasi ano po talaga eh, amaze na amaze po ako sa motorsiklo na to. Mura na, maporma pa. Yun lang, mag-uulan. At kahapon po ay inabot na tayo ng ulan sa Motorstar eh. So ito yung ating bida ngayong araw. Kahit walang araw. Okay, napakagwapo talaga. Parang yung Sir Marlo lang oh. Okay sir, maraming salamat ha. Shoutout ulit. Alam nyo mga ka-riders, malaking factor po talaga ang kulay sa motorsiklo. Yan talaga ang nagbibigay buhay. Okay, dito po sa 125 muna po ha, ang unahin natin. Meron po siyang 5 kulay na available. Dito po sa Marvel 125cc, meron po siyang matte red. And then ito nga po, matte black. Meron din po siyang matte khaki, matte blue, at saka matte green. And then dito naman po sa version 2, dito po sa Marvel 130i, meron po siyang Air Force Blue, yung nga pong na-review natin sa Kabuyaw. And then ito po, Jewel Green. And then meron din po siyang Metallic Graphite Gray. At saka yung last na kulay po niya ay red. So meron pong 4 na kulay dito sa version 2, sa 130i. At sa 125 naman po ay meron siyang 5 kulay. Okay, siguro bigyan na lang po natin ng comparison. At dahil ito po ay na-review na natin, tignan po natin yung kanyang pagkakaiba dito sa mula sa 125 saka sa 130i. Okay, unahin po natin sa kanyang looks. Dito po sa 125i, almost the same lang sila ng kanilang pairings. Bali nagkaroon lang ho ng pagkakaiba sa decals. Okay, mapapansin natin yung kanyang mga decals. Ayan, naka-display po yung kanyang model name na Marvel 125 dito po sa harap, solo siya. And then yung kanya pong brand na Euromotor, ito sa gitna, emblem. And then meron siyang dalawang lining na kulay red 2 dito.
And then sa kanyang side profile po, ayan yung kanyang brand na Euromotor. Dalawa po siya. Ito yung kanyang logo. And then yung displacement na 125, kulay red at naka-background po ang dark gray. And then sa likuran po niya, kaya yan 125 Marvel. And then check natin sa kabila ha. Okay, dito sa kanyang ibabaw ng headlight, meron po siyang brand na Euromotor. And then dito sa kabilang side, okay, pareho po syempre sa kabila. Okay, wala na po. And then dito tayo sa 130i. Bali dito po, Marvel, model name lang ang naka-display. And then sa ilalim meron po siyang XI, okay, na meron pong lining na kulay green at white yung kanyang model name. And then dito sa kabila, of course, pareho lang po siya. And then banda dito, okay, yung kanya pong brand name na Euromotor. And then EFI, alam naman natin, fuel injection na po itong si 130i. Okay, bali simplified lang po yung kanyang decals, mas malinis siya tignan. And then dito sa kanyang pinakamukha, ayan, naka-display nga po yung 130i na decals. And then dito, reflectorized na sticker po ang ginamit sa kanyang brand name na Euromotor. And then opo, ito yung kanyang emblem na letter E na logo. And then isunod natin po yung kanyang mga lighting system. Bali sa kanyang turning signals muna, ano po, dito sa baba. Okay, ayan, bulb pa rin po ang ginamit. And then meron siyang tatlong stripe dito na ito po ang kanyang DRL, ayan, kulay white. So ito ho, napakaliwanag po nito kapag bubuksan natin. Okay, ganun pa rin naman po sa version 1 ng Marvel 125. Pareho rin po silang bulb. And then sa headlight, unahin po natin si 125. Okay, ayan po ang kanyang headlight. Bali, LED po ang kanyang headlight. So maganda naman at ginawang LED kasi mas importante po talaga na ito ang mas maliwanag. At kahit naman po bulb itong ating turning signals, maliwanag din po yan. Okay? Sa 130i, ganun pa rin po, walang pagbabago, LED po ang ginamit. Okay? Puna tayo sa kanyang taillights. Yun lang po, dito sa taillight, stoplight at turning signals, pare-pareho po silang bulb. Nung una, napagkamalan ko po siyang LED, pero nung binusisi po nating maigi, sinilip natin yung kaloob-looban niya, bulb po ang nakalagay eh. Ayun na makikita nyo yung round shape na nasa gitna, bulb po yan. Kaya all bulb po dito sa kanyang mga lighting sa rear. And then dito po sa 125, may makikita nyo, pareho-pareho lang po sila ng mga bulb ang ginamit sa kanyang turning signals, stoplight at taillights. Okay, balik po tayo dito sa harap. Bali, unahin po natin yung kanyang front tire. Bali, may sukat po na 70 by 90 by 17 ito pong front tire ni 130i. Okay, bali, tubeless na po ito at meron po siyang Wanshing tire na brand. Habang dito naman po sa 125i, ito po, tube type naman po siya. Pero ganoon din po ang kanyang sukat at 70 by 90 by 17. Okay, sa kanyang mag wheels, pareho po sila na merong sticker na kulay red yung kanyang palibot ng mag wheels. Sana ginawa na rin kulay green to, ano, para terno. Pero ayos lang yan. Okay, sa kanya pong front brake, dito po sa Marvel 125, bali meron po siyang single disc, dual piston caliper, telescopic fork na front suspension. And then dito naman po sa Marvel 130i, ganun din po, hydraulic disc. Then dual piston caliper, pareho lang po, na kulay red ang kulay ng kanilang caliper. And then telescopic fork na front suspension. And then sa kanya naman pong front fender, the same lang din po siya, kulay lang po ang nabago. And then sa rear tire naman po, dito sa Marvel 130i, meron pong sukat na 100 by 80 by 17. And then sa ano po naman eh, ganun din ang sukat ho. Yun lang po ang pagkakaiba talaga niya. Tube type sa 125 and then tubeless naman po sa 130i. Okay, sa kanya naman pong rear suspension, meron po siyang dual shock absorber na swing arm. Bale yan po yung kanyang coil spring na kulay black. Then sa 125 naman po, kulay red naman yung kanyang coil spring sa kanyang rear suspension. And then sa preno po, yun lang, hindi rin ho nabago. Mechanical drum brake po dito sa rear ng 125i at mechanical drum brake pa rin po dito sa preno naman ng 130i. Okay, sa muffler naman po, same din po siya, walang nabago. Bali, ganun pa rin po yung kanyang plastic po na heat guard. Meron naman kasamang stainless na metal dito sa ibabaw ng kanyang heat guard. Okay, meron naman siyang butas dito para makasingaw yung sobrang init, diba? Mahaba po yung kanyang muffler. And then napansin ko malaki po yung butas ng kanyang tube. Magbibigay po ng magandang tunog sa ating muffler. Okay, dito na po tayo sa kanyang engine oil capacity. Bari meron po siyang 900 ml na capacity. And then dito po sa bagong Marvel 130i, wala po siyang kickstart. Kaya kita naman natin, di ba?
So ayun po, maganda naman dito sa Marvel 125. Ayan pa rin po ang kanyang kickstart. And then ganun din po ang kanyang engine oil capacity, 900 ml. And then of course, ito po yung kanyang rear brake. Medyo malapad naman, tapos meron siyang mga wrap na surface dito, kaya hindi basta-basta dudulas ang ating sapatos. Pero mas maganda po sana medyo dagdagan natin para sure na hindi tayo dudulas. And then ito po sa kanyang pillion footrest, bali walang rubber po pero gawa po siya ng alloy. Yun nga naman, mag-iingat tayo medyo masakit din po ito kapag tayo po inadali. 4-speed po ang semi-automatic na transmission nito pong Marvel 125 at Marvel 130i. So dito na rin tayo sa Marvel 125. Kanya naman pong gear shift pattern ay rotary. Halimbawa po tayo ay primera, segunda, tercera, kwarta. Then kapag nakatigil po tayo, hindi na natin kailangan habulin pabalik. Isang pindot pa lang po forward, kahit nakakwarta tayo, balik tayo ng neutral. Yun lang po ay pag naka-stationary po. Okay, sunod po natin yung kanyang upuan. Okay, sa pag-oobserba ko po, napansin ko, hindi siya ganun kalalim yung tabas dito po sa rider seat. Bali dito naman sa back rider natin, almost the same siya ng pero mataas lang po ng konti. Pero maganda po sa kanya, malambot. And then, magaspang po siya. Ayan, hindi ko lang po matanggalin na yung plastic Kita ko naman po na medyo magaspang siya. Ito maganda, hindi basta-basta dudulas tayong mga rider. And then, okay, meron po siyang tahi sa gitna. Sa back rider po natin, medyo hindi ho kasing gaspang nitong pwesto. Bagay, okay lang po yan. Okay, check natin po yung kanyang U-box. Okay, meron naman pong U-box pero sigurado liliit pa po to dahil dito po nakapwesto yung ating battery. Pasensya na, wala ho tayong battery Okay, ito po yung takip ng battery. Medyo limited yung ating space dito sa U-box. Ang pwede lang nating lagay dito yung mga maliliit na gamit natin. Pareho po sila ng fuel tank capacity dito sa Marvel 130. Pareho pong 4.5 liters sa kanyang full tank. Okay, ito meron pa po siyang cover na rubber dito para protection ng ating tangke po. Okay, bali sa fuel consumption, nagkaroon po ng pagkakaiba dahil dito po sa 125 ay carburetor type pa rin po ang ating Marvel 125. Kaya ang fuel consumption po nito ay nasa 45 kilometers per 1 liter. And then dito po nagkaroon ng improvement kasi FI na po ang ating Marvel 130i. Nasa 56 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. Nga pala mga ka-rider, sa pagbubukas po ng kanyang upuan, wala na po siya ditong susian sa ilalim. Bali na andito na po sa kanyang ignition. Okay, sa kanyang pong ignition, ito nakalagay naman po yan. Pag magsisit open tayo, pupush lang po natin papunta rito. Okay, ayun, bukas na po ang kanyang upuan. Okay, ito pakita ko lang po, meron po siyang shutter key lock. Ayan, ito po yung kanyang pag ipupush po natin magsarado. Okay, ito po yun. Okay, buksan natin po Okay, pareho lang po din po dito sa 130i ng kanilang fuel capacity, 4.5 liters. Pero yun nga po, sa top speed magkakaroon din po ng pagbabago dahil 130cc nga po ito. Ito yung 125cc naman. So dito po tayo sa 130cc, meron po siyang top speed na umaabot hanggang 110 kilometers per hour. At dito naman po sa ating Marvel 125, maabot po ito ng 90 to 100 kilometers per hour sa kanyang top speed. Okay, pareho lang po sila sa kanyang dimension. Kaya ang testing na lang po nating sakyan ay ito pong 130i. Po? Okay, sa side stand po natin muna pareho. Parehas lang po sila halos ng pagkakatagilid. Ayan. Okay na mag-judge po, parang mas matagilid pa po yung ating 130i. Po? Kaya okay lang po yan sa ating pagsa-side stand. Okay, sige, sakyan na natin Bago po tayo sumakay, banggitin ko lang po yung kanyang dry weight. Bali 101 kilograms po ang dry weight itong Marvel 130i. And then meron po siyang ground clearance na 140 mm. And then sa seat height naman po ay nasa 770 mm. Alam nyo, parang nanibago ko, parang medyo tumaas itong sa 130i. Ayan 5'8 po tayo pero tiyad po tayo. Mukhang ang taas po ng kanyang seat height. Pero bawi naman po pagdating sa kanyang rear suspension. Kita nyo po, napakalambot po ng kanyang suspension ito. Ang sarap po mag-bounce dito. Ang lambot po ng kanyang upuan. Pareho po silang malambot yung kanyang rear suspension at saka yung kanyang upuan. Kaya para lang po tayong nangangabayo dito. Napaka-komportable. Okay, dito na po tayo sa kanyang meter panel. All analog po siya. Ayan, kitang-kita natin. Pero napakaganda po ng kanyang layout, di ba? Na although wala sa gitna yung kanyang speedometer, okay, ayan.
Maganda po ang kanyang design. Dito po yung kanyang speedometer. Meron pong mga kulay na ginamit. So ito po, may ilaw po ito itong nakapalibot po sa ating speedometer. So paggabi, kitang-kita po natin yan. Hindi na natin kailangan na fully digital talaga. Pero dito pa lang basta may ilaw yan, sigurado basang-basa natin yan. Okay, dito po naman sa kita yung kanyang odometer. And then ito po yung kanyang gear position. Ayan, primera, segunda, tercera, kwarta. Saka yung kanyang check engine. Ito po. And then dito naman po yung kanyang neutral sign, turning signals, and then yung kanyang pong high beam, low beam, and then dito po yung kanyang fuel indicator. Okay, dito po sa kanyang switches and button, high beam, low beam, turning signals, left and right turn, then switch off sa gitna, and then yung kanya naman pong horn. And then dito po sa kabila, meron pong switch yung kanyang headlight. Pwede po tayo magpatay ng headlight kapag natakbo, pag umaga. Pwede rin mong buksan kahit DRL lang o headlight mismo. Then switch off. Then yung kanya naman pong electric starter push button. Okay, ito po, napakaganda nung kanyang USB ready na charging port. Ayan, sodo lang po yan. At meron din po siyang pocket. Okay, ito. Maganda po yung position ng kanyang pocket. Medyo patindig ng konti. Kasi may meron ako na-review mga motorsiklo po. Medyo nakahiga na yung pocket. So may tendency po na malaglag talaga yung ating mga gamit kapag medyo pahiga. So ito ho, maganda. Medyo patayo po siya. Kaya then malalim din naman. Then dito sa kabila, wala na po siyang pocket dito. Isa lang po ang kanyang pocket. Of course, dahil semi-automatic siya, wala siyang clutch. At ito po yung kanyang front disc brake. Testingin po natin. Okay, ayan. Maganda po ang kapit. Hindi siya nakakabigla pag biglang full press ng preno. Hindi tayo tatalsik. Okay, ayan. Kahit biglayin natin ang preno. Wag lang talagang sobrang bilis, ano po? At bigla tayo mamemreno. Common sense lang po yun. Talagang iigtad po tayo. Okay, dito naman po sa kanyang rear brake. Okay, mas smooth po ang preno siyempre sa drum brake. At ito ho ay nasa likuran. Para sa update po ng kanyang presyo dito po sa 125 at saka sa 130 ng Marvel. Nandito po si Sir Marlo, marketing assistant po ng Michocosi, Victoria, Laguna. Alamin ko lang po yung update ng presyo as of November 25, 2023. Magkano po sir ang ating Marvel 125 sa ngayon? Ayan sir, sa Marvel 125 po natin, sa SRP po niya o sa cash po na is 57,300. 57,300, okay. Then sa pagka-installment naman po, ayan, 3,500 po yung down payment natin. Then sa 36 months o sa 3 years po na babayaran is 2,802. Okay. Then may rebate pa po siya na 300 pag updated po tayo dun sa due date natin o sa week natin, monthly. Sa 2 years naman po, 3,628 po. Then sa 1 year naman po is 6,106 naman po. Dito naman tayo sir sa 130i na Marvel na FI.
Yun, bali sa Marvel 130 Xi, ang paskunan is 62,300. So may price difference siya, sir, na magkano? Parang 5,000 ba? Then sa down payment naman po ng ating Marvel Xi, 3,500 din po. Oh, pareho lang sila, sir. Pareho lang. Na down payment. Magkaiba lang po yung monthly nila then yung sa cash o sa SRP. Bali sa monthly po ng Xi na Marvel, ang 3 years po natin is 3,023. Okay. Then sa 2 years naman po is 3,922. Then sa 1 year naman po niya is 6,618. Ayan. Kung mapapansin nyo, parang 200 difference lang yung monthly installment nila dun sa... Okay, sige, sir. Maraming salamat sa update na presyo. Okay, i-update ko rin po kayo sa kanilang mga units as of November 25, 2023. Naka-display po dito sa kanilang harap si BF3i ng SYM 185cc ABS version. And then ito po yung kanila namang step-by-step Euro motor na 110cc. Okay, ito po isusunod natin bukas. Bali, napansin ko po, meron ng new looks itong si Bonus 110cc. Kaya kita nyo naman po. Ayan, susunod natin yan bukas. Abangan nyo po. And then ito po si Euro motor Rapido 110cc. And then yung kanila naman pong Biberman 150cc. Red at saka matte blue. And then meron din po silang Sports R125. And then meron po sila ditong Daang Hari na tricycle 150cc. Okay, nandito po si Sir Jobert Placido, ang branch manager po ng Michikoshi Victoria branch. Sir, good morning po muna. Good morning po. Good day po sa inyo lahat. Ako po si Jobert Placido, branch manager po ng Victoria Laguna. Akin pong kayo hinikayat na pumunta po dito sa aming branch. Dito po sa Purok 2, Bangka-Bangka, Victoria Laguna. So, malapit na po kami dito sa may Motolite po. Ano po? Open po kami from Monday to Sunday. So, ang 3 beses na po kami nasasarado. Christmas, New Year, tsaka Good Friday po. So, open po kami 8 AM to 5 PM. Kaka po kami ng 4:30 PM. Palike po na namin Facebook page para sa mga information po. Rush R Victoria Laguna po. Kanya lang din po doon si Ma'am Rica. Pwede po tayo mag-apply online. Pahanap na lang po si Ma'am Rica Sunico po doon sa Facebook page po namin. Okay, sige po, sir. Maraming salamat. Ma'am, baka may shoutout po kayo. Babatiin. Kamay naman po dyan. Nahihiya si ma'am. Anong first name, ma'am? Sandra po. Sandra. Ano pong designation natin? Branch cashier. Branch cashier. Si ma'am naman po. Eto. Po, I'm Rika po, marketing assistant. Okay, marketing Sa assistant. online po. Okay, salamat po, sir. Okay, salamat po.